Reaksyon ng magulang ni Viancy ating alamin at trip to Hong Kong ng EDSI. Matutuloy pa kaya? Pero bago po ang lahat, mag-love shoutout sa ating mga listeners, sa viewers and subscribers, lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan sina Kalingap Rab at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads, nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po. Kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang ating mga komento. At yun na nga po mga kalingap, ano po kaya yung reaksyon ng magulang ni Viancy? At kung matutuloy pa ba yung trip to Hong Kong ng EDSI? At yan po ay malalaman na natin ngayong araw. Pero maiba po muna tayo ng kaunti at alam naman po nating lahat na kaunting panahon na lamang ang iintayin ni Viancy at ng kanyang pamilya ay sila ay makakalipat na nga po. Anumang oras or araw basta po ay magbigay lang ng signal si Kalingap Rab ay talagang for the go na yung kanilang paglipat at yun nga pong ribbon cutting. Yun pong pinakahihintay ng lahat. Bagamat marami man pong pambabash or issue dun nga po sa pabahay ni Kalingap Rab dito nga po kay Viancy ay talagang hindi naman po yan maiiwasan talaga. Kumbaga ay dead man na lang. Kumbaga ay tuloy pa rin. Katulad nga po ng bahay ni Viancy ay napakaganda naman. Kahit ano naman pong sabihin ng mga basher, yan naman po ay tuloy pa din. At kung napapansin naman po natin ay maganda. At marami man tayong nababasa or napapakinggan or sabi-sabi na hindi naman daw po maganda at parang apartment lang at ordinaryong bahay, ay deadma lang. Kumbaga ay wag na lang natin silang pansinin. Bukod sa pambabash nga po dito sa bahay ni Viancy ay binabash din po si Kalingap Rab dahil hindi naman daw po aabot ng 3 million or 4 million yung kanyang pabahay. Yun daw po ay aabutin lang ng 1.5 million. Nako nga po ay talagang parang mali yung kanilang pag-aakala at alam na alam naman po nating lahat na napakamahal ng materyales. Kumbaga yung 1.5M ay baka po yun ay wala pang bubong, baka haligi lang po yun mga kalingap. Meron pa nga pong nagsasabi na yun pong perang nakalaan sa bahay ni Viancy ay ginamit daw po ni Kalingap Rab sa iba niyang pabahay. Kumbaga po ay dapat yung mga ganong bagay ay hindi na natin pinapakaalaman o sinisilip. Alam naman po natin na si Kalingap Rab ay nagcha-charity. Kung ano man po yung kanyang kagastusan or gamitin o saan niya gamitin yung perang yun, yun naman po ay makakatulong. Kaya po sana ay iwasan po natin yung mag-isip ng hindi maganda. Talagang minsan po ay nakakabingi na yung mga basher, kung ano-ano po yung mga sinasabi, pero ika nga ay deadma lang, wag na lang pansinin, po. At yun na nga po mga kalingap, yung reaction po ng magulang ni Viancy nung ipinaalam po ni Kalingap Edo na kung pwede nga daw po siyang manligaw dito nga po sa kanilang anak na si Viancy. At ang tugon nga po ng magulang dito ni Viancy ay wala naman daw pong problema. Basta nga daw po ay magpaalam dahil minsan nga daw po ay nagugulat na lamang sila na lagi daw pong magkasama si Papa Eds at si Viancy. Kaya maganda daw po na malinaw na sa kanila kung ano yung namamagitan sa kanilang anak at saka kay Papa Eds. Kung napanood nyo nga po ay natutuwa pa yung magulang ni Viancy dito nga po kay Papa Eds. At sabi nga po ng ama ni Viancy ay dumaan din daw po siya sa pagiging binata at nandigaw. Kaya po wala pong problema dun sa magulang ni Viancy. At mismong nanggaling na rin naman po kay La Papa Eds na minsan nga daw po ay lumalabas-labas sila ni Viancy na sila lamang dalawa.
So, maganda po yun mga kalinga para po malinaw din dun sa magulang ni Viancy kung ano bang status ng dalawang ito ni Papa Eds at ni Viancy. Kaya po maganda talaga yung ipinagpapaalam ng lalaki yung kanyang babae nga natitipuhan or nililigawan para formal doon sa magulang. Bagamat marami nga pong issue-issue about dito nga po kay Papa Eds, pero sa tingin ko naman po ay going strong pa rin ang Edsy. Sa katunayan nga po ay nagbiro pa si Kuya Val na siya nga daw po yung bahala at mamamanhika na sila dito nga po kay Laviancy. Nakakatuwa lang ano po at talagang makikita natin yung suporta ng ating Kuya Val dito kay La Papa Eds at kay Viancy. Talagang kung sakaling magkatuluyan ang dalawa ay walang problema sa both sides. Kahit alam naman po natin na bata pa si Viancy at wala pa siya sa tamang edad para mag-settle down dito nga po kay Papa Eds. Pero ramdam na po natin yung suporta ni na Kuya Val at ng pamilya ni Viancy para sa kanilang future kung sakali nga pong magkaintindihan yung dalawa. Pero sana ay makapaghintay ng matagal. Ito nga pong si Papa Eds at talagang medyo matagal pa yung kanyang bubunuin na paghihintay dito kay Viancy. At alam naman natin na nag-aaral pa ito at ang kanyang priority, ang kanyang goal ay makapagtapos ng pag-aaral. Kahit po yung magulang ni Viancy ay yun din ang pangarap sa kanya. At yun na nga po mga kalingap, kung tuloy pa ba yung trip to Hong Kong ng EDSI, ayan ay malalaman na natin ngayon. Ang sagot po dyan ay yes, opo, tuloy po ang trip to Hong Kong ng EDSI, kaya abangan po natin yan mga kalingap, lalo na sa mga EDSI supporters dyan sa Hong Kong. Abangan nyo po dyan at pupunta po sila diyan. Wala pa naman pong sinasabi or announcement si Kalinga Prab dito nga po sa trip to Hong Kong ng EDSI, pero yan po ay tuloy ngayong taon. At abangan din po natin yung kanilang meet and greet dyan nga po sa Hong Kong. Nung last Hong Kong nila ay nag-meet and greet din po sila. At kung natatandaan nyo nga po ay nagkaroon sila ng problema at aberya. Yun nga po nga nabanggit ni Kalinga Prab na hinuli nga daw po sila ng mga pulis dahil hindi po nila inaasahan na dadagsaing sila ng mga fans. At naalarma nga po yung mga pulis doon sa Hong Kong kaya po hinuli sina Kalinga Prab dahil po sobrang daming tao. Akala po siguro ng mga pulis doon ay may kaguluhang nangyayari. Kaya po ngayon ay pinagpaplanuhan ni na Kalinga Prab kung ano ba yung kanilang gagawing setup, saan po yung lugar na pagdadausan nila ng meet and greet. Yun po nga hindi mangyayari ulit yung nangyari sa kanila nung last Hong Kong na hinuli nga po sila ng pulis at nagkaroon ng problema. Kaya abang-abang lang po tayo sa mga announcement ni Kalinga Prab. Hanggang dito na lang po muna. See you in my next video. Bye!